Kaugnay niya, naabot na sa mahigit 30 opisyal ng Marcos Jr. government ang naghain ng kanilang pagbibitiw bilang pagtalima sa hiling ng Pangulo na courtesy resignation. Ang detalye sa ating balitang A to Z. Umulan ng courtesy resignation letters sa pamahalaang Marcos ngayong Huwebes, May 22. 10 araw matapos ang midterm elections, iniutos ni PBBM na magbitiw ang lahat ng nakaupo sa kanyang gabinete. Paraan niya ma-review ang kanilang performance at ma-i-adjust muli ang tahak ng administrasyon. Unang tumugon sa direktiba si Department of Transportation Secretary Vince Dizon na tulad ng ibang cabinet secretaries ay nagpahayag ng suporta sa hakbang ng Pangulo. Itong paghihingi ng courtesy resignation ay isang napakalakas na simbolo na the government of President Bongbong Marcos means business. No, hindi po ito hindi po ito pakita lang. Ang laging sinasabi ng kabinete is, we serve at the pleasure of the President. Agad ring sumunod sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Defense Secretary Gibo Chodoro, Interior Secretary John-Vic Remulla at kapatid niyang si Justice Secretary Boying Remulla. There's always a review. That's normal. Normal yan eh. Para may free hand lang. Para iba kasi siyempre kanya-kanyang leadership style yan. Suportado naman ni Senate President Francis Cheese Escudero ang pagbabago sa ehekutibo. Lalo't ang taong bayan anya ang nagdurusa sa tuwing hindi nakakamit ng pamahalaan ang tungkulin nito. Para naman kay incoming Senator Erwin Tulfo, napapanahon ang pasya ng Pangulo. Tama po, Mr. President. Saludo po ako na pag-desisyonan niyo yan. Una po agad tignan ho ninyo dyan sa Department of Agriculture. Problema ho natin, mahal po ang bilihin. Kailangan natin siguro ng bago, di ba? We need new people. Marami pa sa Department of Public Works and Highways. Sa ngayon, naabot na sa mahigit 30 department secretaries, cabinet officials, presidential advisors at agency chiefs ang nagsumite ng kani-kanilang courtesy resignation.